Sandali, kukuha ko ng yelo. Sige. Sigurado tao ito ni Mr. Lopez. Hoy! Saan lahat nyo? Huwag nyo lang istorbohin ng kasama ko. Ako na lang harapin nyo! Kayo, hindi ako pinawisan sa inyo. Partner, patagtagal mo. May traffic sa taas. Pat, ilan ba nandun? 18. Enrico? Gising na. Di ba may appointment ka pa kasama si Jimmy? Oo nga, sinetap mo nga itong alarm clock ng 7 ng umaga. Aga-aga pa eh. Di ba dadaanan mo pa si Mang Andy? Mamaya pa yun. Naantok pa ako. 30 minutes pa. Tulog pa tayo. Kaya ako nga sinet yung alarm ng mas maaga para bago ka umalis, meron kang pabaon. Ayoko pa. Mamaya na lang. Naantok pa ako. Ikaw naman, oh. Sige na, pabaon. Ha? Ha? Yan. Tama, pwede pa nga.
Partner, di ba kayo hinihika ni Claudia? Ba't naman kami hikain? Punong-puno na ng rosas ang buong bahay niyo eh. Ito palang isa, nahahatsing na ako. Nakakatrigger ng hika to. Partner, pwede ba? Yung Mount Balingit mo na lang ang pakialaman mo. Wag na kami ni Claudia, okay? O at least hindi nakakahatsing yun. Nakakalunod yun. Hindi ko. Candy. Yan na ho ba? Oh. Ito na yung baril na pinaayos mo. Ito pa yung isa. At least yung baril ko ayos na. Yung kanyon mo. At ito naman ang pinakuha mo sa akin. May lisensya na yan. Ibang klase ka talaga, Candy. Candy. Ito naman ang panggastos mo. Bayad sa mga rosas para sa isang buwan. Salamat. Salamat ulit. Tuloy na ho kami. Mga Andy, ito namang rosas, nakakapatay. Maraming namamatay sa hika. Halika na. Okay. Enrico, naghihintay na si Mr. Jefferson. Naghanda na mga fake dollars. Pick upin na lamang ninyo doon sa printing area. Sige ho. Oh, ano? Hindi nyo man lang ba itatanong kung ano nangyari sa lakad namin kagabi? Ikaw talaga. Kailangan pa ba yun? Siya nga pala. Enrico, ito si Briggs. Pamangkin siya ni Ninong Jose. Ganun ho ba? Kumusta? Galing siya sa Mindanao Division. At pansamantala siyang dito madidestino. Gusto niya maging familiar sa Manila operation. Isama ninyo siya sa lakad ninyo, ha? Simple lang naman itong lakad namin eh. Hindi pa naman namin siya kailangan. Okay lang yun. Okay lang. Ayos ba, Briggs? O sige, baka naghihintay na yung mga kausap ninyo. Sige ho, tuloy na kami. Halika na. Good luck, boys. Sige po. Rex, pagkasama mo kami, huwag kang tatanga-tanga ha. Huwag kang nga masyadong dumikit. Baka magkapalit tayong mukha eh. Pwede ba tigilan mo na si Briggs? Ini-explain ko lang sa kanya ang dapat eh. At saka palitan mo yung damit mo ha. Nakakaasiwa. Briggs, pasensya mo na yan. Okay na yan? Boss, kumusta ba? Roy, ayos ba? Galing ka talaga, Roy. Di ba? Kasing galing ko. Sige. Sige, boss. O, June, ano? Ano na ginagawa niyo, boss? Okay ba? Okay. Each one of these dollars are perfectly made. Even the experts can be fooled by their authenticity. Thank you, sir. Well, you've been a good partner to our organization. That's why Mr. Lopez told us to give you only the best. Thanks. Tell your boss we're very grateful. And we admire his leadership. It will reach him. Are we finished? Don't be nervous, Mr. Jefferson. We'll take care of you. Can we go now? Mr. Jefferson, we are going. After you. Be careful. I hate high places.
The organization owns the building. This will be done approximately by December. Rico, what do we do? Don't worry, we can handle the situation. Jim, partner. Akin na yan. Sige, salubungin nyo. Come on, follow me. Jimmy! Siguraduhin mong hindi makasunod. Ako bahala dito, partner. Let's go! Asan ang baril mo? Anak ka ng tatayo silito, papatulan na kita. Para ka na talagang pulis, ah. Malapit na, kuya. Kundi nga lang dahil sa'yo, hanggang ngayon, pangarap pa rin yung pagpupulis ko eh. Hayaan mo, kuya, pag pulis na ako, tumatanggap na ako ng award. Lahat yun para sa'yo. Good. Eto pa, kuya. Kahit sino, basta lumabag sa batas, hindi ko patatawarin. Kaya pwede mo ako pag malaki. O, John, huli ka. Ipakikilala kita kay kuya. Ano, kuya? Ayos ba? Ayos tingin mo. 9. John, kuya ka palagi yung kinikwento sa'yo. Hello? Kumusta ka? Okay lang. O, kuya mo na rin. Paano mo napagtsagaan to kapatid ko? Kuya naman eh. Bumait naman siya eh. Oh, kita mo na. Straight to it, sabi sa'yo eh. Oo na. Pero pag niloko mo si Joanne, ako mismo makakalaban mo. Okay ba? Okay yun, kuya. Lakas mo sa utol ko ah. Siyempre. Ito. Laruan mo. Ay, May lisensya na yan. Ang gwapo, kuya. Eksakto sa kamay ko. Ito na gagamitin ko sa target practice para makasanayan ko. Oo. Eh, kuya, baka naman pwedeng humirit ng isa pa. Yun naman kung pwede lang. Kung hindi, okay lang. O, sige na. Sabihin mo kung ano yun. Baka pwedeng pagka-graduate ko sa pagka-pulis, may kotse na ako. Naawa ako eh. May bubus pa tayo. Sige na. Kung gagraduate ka. Ibibili mo ako. Oo na. Sige na. Huwag sakit. Baka madagdagan pahingin mo sa akin. Tay. Mano po? Gawang ka ng Diyos. O Linda, kamusta itong pasyente natin? maayos naman ho. Okay na okay. Ito nga bago akong punas ni Linda. Meron ka na naman ibig sabihin tayo niyan eh. Pilyo ka talaga eh. Oo naman, nagpapasigla lang. Lalabas muna ako. Sige, salamat Linda.
Linda, balik ka ulit, ha? Oho. Ay, ang tatay ko talaga, oh. Kaya nga pala, nagkita na ba kayo ni Joselito? Oo, sa baba. Pinakilala niya nga sa akin yung girlfriend niya si Joanne, eh. Alam ko na ngayon kung kanino nagmana kapatid ko. Pareho kayong matinig sa chicks. Hayaan mo na yung kapatid mo. At ako naman, gusto ko naman bago ako lubugan ng araw, makayakap naman ako ng apo. Itay, hindi ko na naman gusto yung pananalitaan nyo, ha? Sa tingin ko nga, mas malakas at masaya kayo ngayon kaysa nung huling dalaw ko, eh. Anak, maraming dahilan kung bakit kailangan maging masaya ako. Kahit pa sa kabila ng katotohanan na alam ko na nilalamon na ng kanser ang buong katawan ko. Ayos lang, eh. Kasalanan ko naman, eh. Dahil nagpabaya ako sa katawan ko noon. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil kahit anong ginawa kong pagkukulang sa inyo, ay minahal pa rin ninyo ako. Enrico, malaki ang utang ko sa iyo. Dahil itinaguhin mo kaming dalawa ng kapatid mo na dapat ako ang gumawa. Itay, okay lang ho yun. Obligasyon din ho ng isang anak ang pagsilbihan ng kanyang magulang. Masaya naman ho tayong tatlo ni Joselito nagsasama-sama. At isa pa, Itay. May awa ho ang Diyos. Gagaling kayo. Anak, may hihiling sana ako sa iyo. Ano ho yun, Itay? Kung pwede sana, kumalas ka na sa sindikato bago matuklasan ng kapatid mo ang tunay mong trabaho. Nire-respeto ka ni Joselita. Ikaw ang iniidolo niya. Naaalala ba nung kabataan ninyo? Madalas naglalaro kayo ng baril-barilan. Noon pa man, siya na nga palagi ang gumaganap ng papel na pulis. At ikaw naman yung magnanakaw. Lagi mo nga siyang pinagtatawanan noon. Kasi, hindi kanya mahuli-huli. Pero ngayon, malapit nang maging ganap na pulis ang kapatid mo. Ibang laro na ang gagalawan ninyo, anak. Natatakot akong dumating ang panahon na magkasagupa kayong dalawa. Na maaaring mapatay ka niya o siya ang mapatay mo. Anak, iba na nararamdaman ko. Pero bago ako mawala sa mundo, pagbigyan mo sanang makita kung nagbagong buhay ka na. Labag mo sa kalooban ko na sumapi ka sa sindikato. Pinagbigyan kita dahil alam kong maganda ang hangarin mo para sa amin dalawa ni Joselito. Maganda rin naman ang hangarin ko para sa iyo ngayon. Anak, ako naman ang pagbigyan mo ngayon. At higit sa lahat, iwasan mo ng kumitil ng buhay. Anong problema, partner? Partner, kakalas na ako sa grupo. Pagbibigyan ko na kahilingan ni Itay. Para na rin kasi dito. Kung kakalas ka, aalis na rin ako. Partner, wala kang sapat na dahilan para iwanan ng organisasyon. Saka isa pa, hindi pwedeng sabay tayo mawala. Kakailanganin ka pa rin nila. Mga
bata pa tayo, nasa poder na tayo ni Mr. Lopez. Kulang na lang pagdugtungin mga puso natin. Hindi pa ba sapat na dahilan yun? Hi, Enrico. Hmm. Bricks, si Claudia, si Bricks, bagong kasama namin ni Jimmy. Hi. Halika na, uwi na tayo. Sige na. Tapos na ako, uwi na tayo. Ha? Pare, o sige na, umuwi na kayo. Sige na. Ako nang bahala rito. Thanks, Jimmy. Kaibigan ka talaga. Bye, Na. Bricks. Sige, Bricks. Nakabenta na kami ng mahigit na 20 million fake dollars. At ito'y nagkakahalaga ng approximately 500 million pesos. At yan ay nagawa ko within 6 months. Sa dami ng mga nakapilang Asian at European buyers natin, I am very sure I can hit the 1 billion mark you set. Well done, Lopez. Ibrahim, kumusta na ang dating natin mga kargamento sa Holo? May konting problema po, Ninong. Nagigpit ang mga Coast Guard dahil siguro sa pagkakabuo ng ARMM. Bakit hindi mo sinuhulan lahat ang mga buwitring nakakagulo sa ating operasyon? Kailangan ko pa ba sabihin sa'yo lahat ang dapat mong gawin? Idiota! O siguro naman, kailangan bigyan kita ng isang mahaba at matahimik na bakasyon. Pasensya na po, Ninong. Pasensya? Estupido! Ano ito, laro? I have no place in this organization for incompetence. Let me remind you, gentlemen, that this is a multi-billion empire. And any mistake from any of you will mean billions na mawawala sa atin mula sa mga kliyente natin sa buong daigdig. Do you understand? Ibrahim, siguraduhin mo nang meron kang magandang ibabalita sa susunod nating pagkikita. Kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. This meeting is over. Get back to work. Uncle, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Importante lang. Naunawaan ko ang desisyon mo na kumala sa grupo. Malaki rin naman ang panahon at serbisyo ang inyukol mo sa sindikato. Enrico, meron lamang ako huling ipagagawa sa iyo. Sa inyo ni Bricks. Inyutos ni Ninong Jose, nadalhin ninyo ang $5 dito kay Mr. Ledesma sa Davao. Mr. Lopez! Ba't si Bricks ang pasasamahin mo sa kanya? Jimmy, kailangan kita rito. May dadaling kang drug sa Baguio. At isa pa, kabisado ni Bricks ang Davao. Karoon siya. Kung ano naman ang mangyari, alam niya kanya gagawin. Siguro naman ninaintindihan ninyo ibig ko sabihin. Mr. Lopez, nasubukan na namin pumunta sa iba't ibang lugar na hindi namin kabisado. Pero bumabalik kami ng buhay. Ni walang kapirasong galo sa katawan. Isa pa, wala akong tiwala dito kay Bricks. Relax ka lang, partner. Mabuti na rin siguro to. Huling lakad ko, magkahiwalay tayo. Para pagkalas ko, hindi ka na rin maninibago mag-isa. Partner! Di ba sinabi ko na sa'yo, kapag kumalas ka dito, hindi ako maiiwan mag-isa. Kakalas din ako. Isa pa, naninibago ako eh. Ngayon lang mangyayari na hindi tayo magkasama sa lakad. Jimmy! Hindi natin ma-requestionin ang utos ni Ninong Jose. Pero Mr. Lopez, Pasensya na ho kayo, Mr. Lopez. Kabisado nyo naman ho itong isang anak-anakan nyo eh. Pasensya na ho. O siya, sige. Lumakad na kayo. Dumiretso kayo sa airport. Gamitin niyo yung private plane. Huwag na kayo magdala ng kargada.
May naghihintay sa inyo mga tao doon. Silang bahala. Sige ho, tutuloy na ho kami. Okay. Rick, kunin mo yung attache case. Oh. Relax ka lang. Iyak ka na iyak eh. As incoming officers of the Philippine National Police, I urge each and every one of you members of the graduating class Kagitingan to be forever true to your sworn duties. Serve and live as honest policemen and women. Live up to your class name Kagitingan. Be valiant in your service of maintaining peace and order in our beloved country. Tony, mga gamit. Ito. Wow, ganda. Congratulations. Okay, sir. Masama ang kutob ko. Manda kayo. Bakit? Basta humanda kayo. Welcome, Enrico. Kamusta ang biyahe? Lang. Sino ka at paano mo ako nakilala? Nasaan si Mr. Ledesma? Nagkaroon siya ng komperensya sa Basilan. Ako muna inutusan niya para harapin kayo. Oh, dala niyo ba dolyares? Oo. Pero hindi ka ang sadya ko dito eh. Kaibigan, pasensya ka na ha. Siguro mas mabuti tumawag muna kayo sa Maynila kay Mr. Lopez. Pwede naman kami bumalik anytime eh. Paalam.
Joselito! Congratulations! Hi! Hello! Basta? Mabuti. Si Kuya. Kasi alam mo, nagkaroon siya ng biglaang lakad. Inutusan siya ng boss niya sa provincial office. Hiyang-hiya nga siya sa'yo eh. Pero, hindi naman niya nakalimutan yung pangako niya. Para sa'yo. Orapan nyo! Inyo! Siguruhin nyo patay na! Sige! Mark, Ali, pasukin nyo! Boss, police! Tara! Tukayo! Baba mo pala mo! Baba mo pala! Saan yung baba? Good. Bobby St. Whiskey noticed they only had 5 assists in 24 minutes of play, and that's much too. Pagsamantala namin pinuputol ang programang ito upang ihatid ang isang mainit na balita mula sa Davao. Aktual na nakunan ng Davao News Team ang isang shootout na naganap kanina sa pagitan ng mga kinatawan ng PNP Davao at mga pinaghihinalaang miyembro ng Counterfeit Money Syndicate na aktibong nagsasagawa ng kanilang illegal activities sa Kamindanawan. Isang nagngangalang Enrico Gonzales na pinaniniwala ang isa sa mga ulo ng sindikato ang nadakip ng mga otoridad matapos ang isang madugong palitan ng putok. Mapapanood ngayon sa aming video footage ang pagkakahuli kay Gonzales. Marami sa mga syndicate members ang nasawi, subalit nakatakas ang ilan sa kanila. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan si Gonzales sa Davao Police Station.
Sir! Yung cheat nyo, nakalimutan nyo. Oh, sa'yo na yan. Salamat po, sir. Ayun siya. Salamat, Brad. Kuya, Joselito, ano ginagawa mo rito? huwag kang magalala, kuya. Ako naman babawi sa'yo. Panahon na para makatulong naman ako sa'yo. Akong bahala, ilalabas kita rito. Ang Itay. Kamusta si Itay? Huwag mo siyang intindihin. Nasa mabuti naman siyang kalagayan, iniwan ko siya kadyoan. Ang importante dito ngayon, ikaw. Kuya, gusto ko lang marinig. Wala kang kasalanan. Gagawin ko lahat na magagawa ko para matulungan ka. Kakausapin ko mga superiors ko. Makikinig naman sa akin yung mga yun eh. Lalo na pag napatunayan ko sa kanilang wala kang kinalaman sa mga binibintang sa'yo dito sa Davao. Kailangan lang marinig ko mula sa'yo na wala kang kinalaman sa mga binibintang sa'yo dito. Kaya sabihin mong wala kang kasalanan. Kuya, sabihin mong wala kang kasalanan. Kuya. Joselito. Joselito. Joselito, bayaan mo ako magpaliwanag. Joselito. Joselito! Joselito! Kaya niyang buwagin, hindi lang ang sindikato natin, kung hindi mga koneksyon natin sa Hong Kong, Japan, at saka sa Singapore. Kilala ko si Enrico. Ako mismo ang humubog sa kanya. At sisigurin ko sa inyo na hindi matatawaran ang kanyang katapatan sa sindikato. Durugin man ang kanyang kaluluwa. Hindi siya magsasalita. Naway kilala mo ang mga tauhan mo. Kung hindi, ulo mo ang unang gugulong sa lupa. Mano ho, Uncle? Inutil! Hindi ba pinangako mo sa akin na ililigpit ko si Rico? Sorry ho, Uncle. Talagang mabilis ang pangyayari. Shut up! Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang gusto kong mangyari, gumawa ka ng paraan para hindi na makapagsalita si Rico. Entiendes? Isinit up ninyo si Enrico. Ano ang karapatan ninyong ipapatay siya?
Hindi ba nakinabagay sa kanyang galing ang tamang? Lumalambot ka na, Lopez. Alam mo na ang patakaran ko sa sindikato ito. Walang aalis na buhay. Kakala si Rico, pati na rin si Jimmy. Hindi pa ba sapat na dahilan niyan para wakasan kong buhay nila? Hindi ka Diyos, Ninong. Ako ang Diyos. Sa sindikatong ito, walang sino man ang maaring kumwestiyon sa mga kagustuhan ko. Bricks! Labag yun sa kalooban ni Enrico. Dahil alam niyang darating ang araw na matutuklasan ni Joselito ang tunay niyang hanap buhay. Alam niyang kasusuklaman siya ni Joselito. Kaya nakikiusap ako sa iyo na kung dumating ang takdang panahon ngayon, sana ikaw ang magsilbing tulay na mag-uugnay sa damdamin ni Enrico at ni Joselito. Pangako mo yan, Joan. Kailangan sumama ka sa amin. Insurance para hindi kumantay na nasa Davao. Halika! Uli mo! Itay! Dadalhin ko kayo sa ospital. Huwag na, anak. Tawarin mo. Kuya mo. Tawarin mo. Kapatid mo. Tay. Hoy! Manila boy! Balita ko, matigas ka raw. Ha? Kilala mo ba ako? Ha? Ako si Wangbu, ang tigasin dito. Papalag ka ba? Ha?
bigasin yan! Tuwag! Tuwag! Kumusta ka na? Enrico, Rosa. Paupo ka. nakausap ko na si attorney. Hindi pa raw huli ang lahat. Maaari pang ibaba yung sentensya mo kung makikipagtulungan ka sa mga may kapangyarihan. Sabihin mo na kasing lahat ng nalalaman mo tungkol sa sindikato. Hindi ko pwedeng gawin yun. Lalo ko lang ilalagay sa peligro ang buhay niyong dalawa ni Joselito. Pinatay na nila si Itay. Ayoko ni isa sa inyo mawala pa sa buhay ko. Enrico, sa palagay ko, ako na lang mawawala sa'yo kung sakali. Kasi parang wala ka na rin kapatid eh. Ano ibig mo sabihin? Nang ilibing ang itay mo, wala akong nakita ni isang patak ng luha sa mga matang na sinabi niya sa akin na ipaalam ko siya. Napansin ko niya mga ugat na mag-uubos ng dalawa. Kasi parang wala ka na rin kapatid eh. Ano ibig mo sabihin? Nang ilibing ang itay mo, wala akong nakita ni isang patak ng luha sa mga matang na sinaktan. Ang nakita ko, kahit sa Si Jimmy. Kumusta na si Jimmy? Hindi ko na nakikita eh. Hindi na nga siyang napapasyal sa club mula nung makulong ka. Resto! Walang tatakas! O yan. Peki ito, ebidensya yan. Teka. Pare, bakit ba? Nagbibigay naman kami sa inyo ah. Bakit, kulang ba? Sino amo mo? Magsalita ka na para hindi ka masaktan. Magsalita ka na! Sinabi na wala akong alam eh! Umamin ka na! Wala akong alam! Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayo mga kriminal, puro kayo sinungaling. Hindi ako kriminal! Hindi ako kriminal! Hindi ako kriminal! Pinatay mo si Ikay! Pinatay mo si Ikay! Sir, tama na, sir! Sir, tama na, sir! Lupay-pay na! Pare, patapos na ba yun sa inyo? Malapit na. Ayos na lang to. Ay, mahal ng Diyos, di kumukupas ang mga
ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Amen! Ang mga isda naman, mga brothers and sisters. Amen! Ang mga isda ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Magsiupo po kayo lahat. Mga kapatid, babasahin ko po sa inyo ang banal na kasulatan mula kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 42. At narito ang sinasaad. Narinig ninyo ang sinasabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong patulan ang masasamang tao. Pag sinampal ang kanang pisngin ninyo, iharap ninyo ang kabila. Ha? Kung may magsasakdal sa inyo upang makuha ang inyong damit, ibigay nyo sa kanya ang inyong balaban. At kung may pipilit sa inyong lumakad, At sa pilitang ipapapasan Enrico, sa iyo ng manlulubi, huwag mo nang patulan, ang kanyang dala ng 1 kilometro. Kakausapin ko lang. Enrico, Pasanin mo ng 2 Dito ka lang. kilometro. Huwag kang tatayo ah. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang tayo sa labas. nanghihiram sa iyo. Brothers? Ano? Manila ba yung natuwag? May reklamo ka? Wala! Tulong siya eh. Oo. Tapang ko lang ito. Tabi, tabi kayo. Mas kayo dyan. Tabi, tabi. Ang mga ibon ay lumilipad. Ito'y mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad, ito'y mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Hoy! 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 Saka ka! Oh! Ikaw! Ikaw! Hoy, ikaw! Baba! Baba! Police! Nasambay! Dali niyo lahat yan. Sir! Yung mga epektos kunin niyo, ha? Tayo! Dun! Lakad! Tayo! Lakad! Lakad! Dali! Malaking pera na nawawala sa atin dahil sa pakikialam ng hayop na pulis na yan. Kung naging ibang pulis lang si Joselito, matagal ko na sana siyang pinatakpan ng dyaryo. Kaya lang, natatakot kayo dahil kapatid siya ni Enrico? Pambihira, boss. Nakakulong na yun sa Davao. Mabubulok na yun doon. Wala akong kinatatakutan. Ginagamit ko lang ang utak ko. Pumalpak na noon ang mga tauhan ko nung mapatay ang tatay ni Enrico. Kapag kinanti natin si Joselito, sasabog na parang bulkan si Enrico. Kapag nangyari yun, dapat na siyang katakutan. Sige, Enrico. Huwag ka na babalik, ha?
matagal niyo na ho ako napatawad. Sana matulungan niyo ho ako kay Joselito. Joselito. Kumusta ka na? Para sa'yo. Ako mismo gumawa nito. May kahirapan kasi mabusisi. Ito, kunin mo. Sana magustuhan mo. Kapal ang mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, nagpunta ka rito! Huwag ka makialam! Ang lakas ng loob mo magpakita rito. Animal ka. Ang dahil sa'yo namatay ang itay. Kriminal. Inidulo kita. Buong buhay ko wala akong ginusto kundi sundan ang yapak mo. Pero niloko mo ko. Pinagmukha mo akong gago. Wala kang kwentang kapatid! Umalis ka na. Huwag kang babalik at huwag kang magpapakita sa akin! Daya na si Enrico. Anong gagawin natin? Baka gumanti yun. Ngayon ka pa natakot. Nag-iisa na lang siya. Wala na si Jimmy. Nag-iisa siya na upakan natin sa Davao.
Pero muntik tayo maubos. Iba ng panahon ngayon. Matagal na siyang hindi nakakahawak ng baril. O nakamoy man lang ng pulbura. May kalawang ng daliri. Yun nga eh. Matagal nang hindi nakakapatay ng tao yun. Sabik yun. Baka pag nakahawak siya ng baril, makita lang buko, upakan ako. Nangyari sa gimmick, pare. Ba? Ayun na eh. Kumikita ko sa ginagawa namin na pare na. Yung pare na. Kasama pa naman sana ako dyan. Wala rin palang kikitain sa racket. Uy! Ay, pare. Ay, pare. Ay, Pare, next time. oo. Pagka meron akong opening, kasama mo naman ako. Oo ba? Pinaniwala kong lahat na patay na ako. Pati ikaw. Ilan taong kong tiniis na huwag kang dalawin. Hinintay kong pagbabalik mo. Ang paglaya mo. Dahil alam kong uupo ulit tayo sa tronong inagaw sa atin ni Briggs. Noon, binunutan nila tayo ng ngipin. Ngayon, ang gusto mo, tukutin ko ang kanilang mga mata. Ganun ba? Kaya ko pang humawak ng baril. Hindi pa nagbabagong pulso ko. Kaya pa natin bawiin ang nawalang respeto, karangalan at tagumpay. Partner, kaya pa natin punuan ang panahon na inilagay mo sa bilangguan. Kaya pa natin bigyan ng katarungan ang lahat na nangyari sa ating buhay. Patunayan natin sa kanila na ang malalim na ugat na pinagsamahan natin ay hindi nila kayang bunutin. Jimmy, makinig ka sa akin. Noong makulong ako, nakita ko kahalagahan ng tao. Mga taong may konsensya at kaluluwa. Noon, namuhay din tayo ng parang mga hayop. Mga asal hayop na pumapatay na walang awa. Ayoko na, Jimmy. Ayoko nang bumalik sa sindikato na siyang lumaso sa ating isipan kaya tayo naging ganito. Panahon na para ibalik natin ang konsensya at kaluluwan na wala sa ating buhay. Pero bago natin magawa yun, kailangan durugin natin ang ulo ng sindikato para huwag nang kumalat ang kamandag dito. Partner, aminin man natin o hindi, noon, nabuhay din tayo sa kalabisan. Para sa akin, sapat na minsan.
Table for 5? Si Claudia nasa? Nasa VIP room po. Nawala kang parang bula. Kala ko patay ka na eh. Nasa impyerno ka, hindi tatanggapin yan. Bakit naman, partner? Biruin mo, partner. Mismo si Satanas takot sa'yo. Baka agawan mo siya ng trono eh. Bricks! Akala nyo, nadali nyo ako, no? Tatanga-tanga kasi mga tauhan mo eh. Manang-mana sa'yo. Pero natsambahan din nila ako. Eto! Ano kailangan nyo, Briggs? Kalalabas mo lang. At sigurado akong naghahanap ka ng trabaho. Pasalamat ka at nakahanda si Uncle Jose na tanggapin ko ulit. Isama mo na rin itong si Pilantod. Kung inaakala nyo na may masasandalan pa kayo sa sindikato, nagkakamali kayo. Wala na si Lopez. Ako ang pumalit sa kanya. Kaya wala kayong ibang maasahan, kundi ako. Hindi bali na lang, Briggs. Dahil kung ikaw ang aasahan namin, para kami sumandal sa haliging inaanay. Paris Catch, double. Yes, sir. Siya nga pala, Enrico. Pagsabihin mong kapatid mong pulis, malaking perwisyong nagawa niya sa grupo. Sabihin mong huwag masyadong pakialamero dahil may kalalagyan siya sa akin. Pilantod niya ako. Pero mas mabilis pa rin ako sa inyo. Pinatay niyo na ang tatay ko. Oras na magkamali ka. At kantiin mo! Ni balahibo ng kapatid ko, isinusumpa ko. Bahala ko ang maglilibing sa'yo. Umalis na kayo. Hindi pa tayo tapos, Enrico. Joselito, maupo ka. Anong pinag-usapan niyo ni Briggs? Hinihikayat niya akong bumalik sa sindikato. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka na makakalis sa trabaho mo eh. Hindi ako pumayag. Sinungaling. Totoong sinasabi ko sa iyo, Joselito. Kapag kakausapin mo ako, mamumupo ka. At lalagyan mo ng sir. Opo, sir. Uulitin ko. Ano pinag-usapan niyo ni Briggs? May deal kayo? Drugs? Fake dollars? Sinabi ko na sa iyo na hindi ako sumang-ayon sa kagustuhan niya. Asa na yun, sir? Sir, isinumpa ko na ho sa ama ko bago siya mamatay na magbabagong buhay na ako. Magbabagong buhay? Sir, huwag niyo naman ho akong murahin. Mumurahin kita hanggat gusto ko. Ang mga berdugong katulad mo hindi na dapat binibigyan pa ng pagkakataon para magbagong buhay. Ang dapat sa inyo, mamatay. Oh! Joselito! Wala akong pakialam sa problema ninyong magkapatid pero hindi ako makapapayag na bastusin mo sa harapan ko si Enrico na siyang nagpaaral at nagpalaki sa'yo. Kaya wala kang karapatang tawagin siyang tarantado dahil ikaw... Huwag kang makialam! Sir, wag! Sige, ituloy mo! Paser-ser ka pa dyan sa walang utang na loob na yan? Ituloy mo nang malaman ko kung may rin katulad na kapatid mo!
Matatanggap kong laitin mo. Payag akong tutukan mo. Pero wag ang babaeng mahal ko. O kahit na sino pang babae. Ngayon, sir. Pwede ba umalis ka na? Hindi pa rin siya nagbabago. Matigas pa rin si Rico. Panahon na upang durugin siya. Iligpit mo si Enrico. Pati na rin lahat ng malapit sa kanya. Hindi ko kayo bibiguin. Siguraduhin mo. Happy birthday. Thank you. Ito yung gift ko para sa'yo. Wow! Thank you. Happy birthday. Ano kaya to? Wow! Ang ganda! Thank you. Oh, may bisita ka pala eh. Oo yata Buksan ko eh. Wag! Huwag na. Ako na lang. Kaya lang, may hihilingin ako sa'yo. Lulubos-lubusin ko na. Total, birthday ko naman eh. Sige na, ano ba yun? Pwede? Sana tanggapin mo na maayos yung bisita ko. Ha? Ha? Sandali. Ay, kuya. Happy birthday. Thank you. Happy Thank you. Pasok kayo? Sige, mamaya na ako. Ah. Bakit? Okay. Mag-ayos muna kayo ng utol mo. Good luck. Di ba sinabi ko na ayoko na makita mukha mo? Alis na ako, Joan. Hindi, kuya. Pumasok ka. Ano ka ba, Joselito? Ako ang nag-impita sa kanya rito. Pagkatapos ko kumain, umalis na kayo ah. Ano ka ba, Joselito? Kapag hindi siya umalis, ako aalis. Hindi talaga ako magtatagal, Joselito. Pinagbigyan ko lang si Joan kasi gusto kita talaga makausap. Wala akong panahon makipag-usap sa kriminal. Oo, naging kriminal ako. Noon. Pero pinagbayaran ko na lahat yun sa loob ng bilangguan. Alam ko ako ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Itay. Pero Joselito, tayong dalawa na lang natitira dito sa mundo. Napatawad na ako ng batas. Sana, mapatawad mo na rin ako. Matagal na akong walang kapatid. Wala kang aasahang kapatawaran sa akin. Ngayon, Joanne, total ikaw ang nag-imbita. Ikaw nang bahala, ah. Pwede ba umalis ka sa daon ko? Joselito!
Sandali lang ho. Hanggang dyan na lang ho kayo. Kami na bahala. Joan, makinig ka sa akin. Tumawag ka sa Hepe ni Joselito. Sabihin mo magpadala ng mga pulis dito. At huwag mong iwanan si Joselito. Saka pupunta! Meron akong aayusin na matagal ko nang dapat ginawa. Scorpio Delta, narito ako sa Area 1. Kompleto ba yan? Kompleto na to. Oh, siguraduhin mo pagtitimbang ha. Baka mapahiya tayo kay boss. Akong bahala, sir. Sige. Tara pare, break muna tayo. Oo nga, gutom na ako eh. Kailangan ko records ng sindikato. Bigay mo sa akin ng files. Ngayon. Wala po akong alam, sir. Naglalaro lang po ako. Ha? Kung ang partner ko may pasensya, ako wala! Talagang wala po akong alam, sir. Talaga to eh! Oo, partner. Teka, easy ka lang. Hindi natin parati makukuha sa prasahan na labanan. Pwede naman natin pakiusapan to eh. Pare, ako mahaba pasensya ko. Pero itong partner ko, tutuluyan ka niyan. Kaya kung ako ikaw, ipapakita ko na ang files. Sige na. Sir, wala po akong alam. Ngayon lang po ako umawak niyan eh. Ganon. Opo. Ikaw na bahala dyan. Sir! Teka! Naalala ko na! Alam ko na yan. Ako na. Isa mo lang, partner. Matagal pa ba yan? Sandali na lang. Akong bahala. Panabilas tayo! Rostas!
na yan, partner. Sa likod tayo duman. Ano? Ka na ba dyan? Malapit na. Bilisan mo. Yan na. Joanne? Kumusta na si Joselito? Ito, hindi pa rin siya nagkakamali. Pero sabi ng doktor, wala naman daw komplikasyon. Malayo siya sa panganib. Ay, si Kuya Enrico, kasama mo ba? Hindi. Pero may usapan kami magkikita sa Pierre. May ipinabibigay nga siya kay Joselito. Mahigpit na ipinagbibili ni Enrico na ingatan niyo yan. Sige, alis na ako kasi marami pa siyang pinaayos na gamit sa akin. Milyon-milyon na nawala sa atin! Paano ko ipapaliwanag to kay Ninong Jose? Hayop kay Rico! Hello? Bigay mo telepono kay Briggs. Sino yan? Si Enrico. Tukso ka talaga, Enrico. Naisahan mo ako. $10 milyon ang kailangan namin ni Jimmy. Yung totoong dolyar. Kapalit na mga disk na naglalaman ng impormasyon tungkol sa sindikato. Tandaan mo to, Briggs. Kung iniisip mong tarantaduhin kami, huwag mo nang ituloy. Dahil papunta ka pala, pabalik na kami. Saan ko dadalhin ang mga dolyar? Masama man sa loob ko. Pero ito lang ang naisip ko para magkaroon ka lang ng katahimikan. Sige, ito lalayo na ako. Laman ng bag na ito ang malaking ebidensya laban sa sindikato. Nasa CD-ROMs lahat ng files na dapat mong malaman para mabuhat mong grupo. Nandyan din lahat ng mga pangalan ng mga taong sangkot sa organisasyon. Protectors, business fronts, pati na rin ang mga foreign connections. Sana makatulong sa iyo ang lahat ng ito. Basta tandaan mo, naniniwala ako sa lahat ay pinaglalaban mo. Isa lang ay pagdarasal ko sa lito, na sana dumating ang araw. Mapatawad mo ako. Joanne, mas makutob ko. Saan sila magkikita ni Claudia? Sabi ni Claudia sa pier. Sa pier. Tawagan mo si Hepe. Sabihin mo daanan niya yung mga ebidensya rito. Sabihin mo na rin kay Hepe magpadala ng backup.
hindi mo pa kaya. Joan, kailangan ako ng kuya. Pater, tagal naman ni Claudia. Pater! Nasaan ang mga ninakaw nyo? Hindi ikaw ang kausap ko! Tuta ka lang! Nasaan ang amo mo? Wala akong dalang pera. Pero meron akong itatapat dyan sa hawak mo na alam kong mas importante sa'yo. Akala mo siguro bobo ko! Walang utak! Ngayon, ibigay mo sa akin ang kailangan ko! Ibibigay ko sa'yo lahat ng tis! Kapalit ng buhay ni Claudia! Matalino ka pa rin talaga, Enrico! Pero mas importante sa akin ang hawak mo! Ayan! Nagugunin mo! Akin na ata si Case. Partner, si Claudia, delikado. Basta ibigay mo sa akin. Pumunta kayo. Pasensya ka na, Enrico! Sa panahon ngayon, kailangan maging tuso ka! Kaya pala nagtatago ka sa ilalim ng palda ng babae. Kilala kita, Enrico! Isa ka rin pertugo! Sinisiguro ko lang na hindi mo ako may sasama sa impyerno! Mali ka, Brex! Nasa impyerno na tayo kahit si kamatayan hindi na ako maaawat! Dahil sa akin na kaluluwa mo! Sandali! Ang attache case! Iagis mo! Claudia, liga. Huwag kang matakot. Huwag kang magkakamali. Sasabog ang itlog mo.
Felix! Hindi na akala to! Bobo ka talaga! Maiiwan ka rito. Enrico, Pabalikan kita. Yung dating gawi, wala kayong kalaban-laban. Dadalawa lang kayo. Pilantod pang isa. Nagkakamali ka! Tatlo kami! Salubungin ng pinantod! Ang sarap nito! Kuya, patawarin mo ako. Meron pa tayong tatapusin, kid.
Partner! Partner. Pasensya ka na. Jambak na ako eh. Okay ka ba? Salito. Salito. Kuya, pwede ba? Pwede ba? Ano yun? Ano? Pwede ba doon lang kayo tumira ni Claudio sa bahay para sama-sama tayong apat ng asawa ko? Hindi ko kuya sugot ko masakit.